Mark chapter 4, verse 26 hanggang 29. Nagkwento ulit si Jesus. Ganito ang kaharian ng Diyos. May isang magsasaka na naghahasik ng mga seeds sa bukid niya. Natutulog man siya sa gabi at buong araw man siyang nagtatrabaho, tumutubo pa din ang mga seeds. Hindi niya alam kung paano nangyayari yon. Ang lupa kasi ang dahilan kung bakit tumutubo at namumunga ang mga halaman. Uusbong muna yung tangkay ng halaman, tapos lilitaw yung pinakabunga at magkakaroon yun ng mga butil. Pag hinog na ang mga bunga, aanihin na lang ito ng magsasaka pagdating ng harvest time. Alright. So, after the conversation with the followers, nagkwento ulit daw si Jesus. Ganito ang kaharian ng Diyos. May isang magsasaka na nag-aasik ng mga seeds sa bukid niya. So, let's notice the word na ginamit, naghahasik. Like, it's a present tense. Like, may nagsasaka na naghahasik. Ibig sabihin, constantly niyang ginagawa na naghahasik siya ng binhi. Natutulog siya sa gabi. Buong araw siya nagtatrabaho, tumutubo pa rin yung mga seeds. And hindi niya alam kung paano nangyayari yun. Kasi yung lupa ang dahilan kung bakit tumutubo at namumunga ang mga halaman. Uusbong muna yung tangkay ng halaman, tapos lilitaw yung pinakabunga. At magkakaroon yun ng mga butil. Pag hinog na ang mga bunga, aanhin na lang ito nung magsasaka pagdating ng harvest time. Aanihin. Alright, pag hinog na. Ito yung kinuwento ni Jesus, no? Kung paano yung process. Which is alam naman ng nakararami. There is power in stating the facts. There is power in stating the obvious. Like, naalala ko dati sa Home Credit pa ako nag-work. Kasi katrabaho ko nun si Papa Sayote, si Edmond, tsaka kalimutan ko yung pangalan. Si Edmond tsaka si Ferrer. Naalala ko yung apelido pero nakalimutan yung pangalan. Sorry boy. Pero si Papa Sayote kasi naggawa siya ng Mobile Legends tournament among lahat ng promoters, kasama yung mga promoters sa appliances, kasama yung promoters ng cellphone, promoters ng home credit. And ang daming sumali yung parang 5 per team. Syempre 5v5 yun di ba, Mobile Legends. May tank na role, may core or farmer or jungle. Tapos may marksman, may fighter, support or tank. So, and nahilig talaga kami noon nalipat. Ang ganda nga ng pwesto ko sa PC Express noon, kaso kaka Mobile Legends ko pinalipat ako sa sa mas hindi ganun kabenta na store. Marami kasing nangungutang pagdating sa gadget or laptop or computer kasi nagagamit sa work. Pero pag yung mga nalipat ako nun sa JB Music, syempre pag music nagagamit din naman siya sa work, pero mas lamang yung may credit card pag sa JB Music, JB Sports. Pero nakakabenta rin naman ng utang. So dati kasi ako sa sales, taga-benta ng utang. And ang gulo ng utak ko pa sali-saliwa. Mobile Legends. And ang ginagawa ni Edmond Rosaroso, si Papa Sayote, kinikwento niya lang naman yung nagda-live siya ng Facebook, tapos kinikwento niya kung ano yung nakikita niya. Ini-state niya na kung ano yung obvious. Pero people are really finding it cool or fun. And mas iba yung hype sa paglalaro kasi kapag may announcer. Like, for example, sa basketball. Sige, basketball na lang para mas marami may alam. Diba, iba yung naglalaro kayo ng 5 lang kaysa doon sa may nag-a-announcer tsaka may nagre-referee. Parang na-hype ng announcer yung and a tree! Parang, parang na-hype niya yung laro, tapos mas napapa-intense yung laban. And ganito yung ginagawa ni Jesus. Ini-state niya lang kung ano yung obvious, na kapag nagtanim during that time, farming is a common thing to do. Wala pang gadgets that time, wala pang media masyado. And
Ang laro nila limited lang sa mga outdoor games like Pico, Jolin, Tex, joke lang. I mean, outdoor, like, may mga pustahan din sila eh, sa culture nila, Jewish culture. Napanood ko sa The Chosen, yung batuhan ng bato, basta ganun. Tapos wrestling, ayun yung mga ano nila eh. Tapos kung sino man mananalo, pustahan din sa kanila. So, yun, ini-state ni Jesus yung katotohanan na yung lupa ang dahilan kung bakit tumutubo at namumunga ang mga halaman. In-state niya yung obvious na uusbong muna yung tangkay ng halaman, tapos lilitaw yung pinakabunga at magkakaroon yun ng mga butil. In-state niya, sinabi niya kung ano yung obvious, na pag hinog na ang mga bunga, aanihin na lang ito na magsasaka pagdating ng harvest time. Obvious siya. Actually, pwede mo nga sabing it's a general knowledge or information that everyone knows. Pero there is power in stating the obvious. Like, if you know what is your purpose. Kapag alam mo kung ano yung purpose, bakit mo siya ine-elaborate, bakit mo siya ini-state kahit obvious naman na siya. There is power. Kasi madalas, yung purpose niya, napufulfill niya when you do it. For example, ang purpose ng announcing, halimbawa announcer sa basketball, commentator sa basketball, is sabihin niya yung obvious kung ano yung nangyayari. Kasi nakikita naman na siya ng mga nanonood, pero nai-interpret na rin nila in their mind kung ano yung nakikita nila, napapanood nila, how the players move, how the play sets, and how they attack, how they finish. Nakikita naman nila eh. Pero pag may third party silang naririnig, tapos there is an art in stating the things that are obvious. 'Di ba? Yung syempre yung pinakagusto nating mga commentator, yung hindi lang basta sinasabi yung kung ano yung nangyayari, kundi sinasamahan pa nila ng art. Like si Papa Sayote kasi medyo green yung mga art niya eh. Green jokes, like basta green. Tapos pero 'di ba gusto natin yung mga announcer na may art na hindi niya lang sinasabi kung ano yung nakikita niya, bagkus sinasama pa niya ng ng art in a sense na tumira sa tres, pasok. 'Di ba? Anong art doon? Obvious yun. Hindi, yun na lang yung pinana ni Selena. Boom, tumama second skill. Pwede na magkape, pwede pang magsaing kasi nga sobrang tagal ng stand. Like that. Hindi ko masyado ma-elaborate kung ano yung gusto kong sabihin, pero magigets yun na yan. Sumakay ng Holy Spirit. And Jesus was stating the fact, and in this case, Jesus want to tell something. Like, ginagamit niya itong obvious thing, na common thing for the people who are listening in the purpose of giving them a deeper message. Like, hindi mo to titignan sa face value nung kung paano siya kinuwento ni Jesus. Titignan mo siya dun sa deeper meaning. Ano yung pinatutungkalan ni Jesus dito? And with the help of the Holy Spirit, Jesus is saying that whatever we do here in life, whatever we do to advance God's kingdom, you just have to keep on doing this. Kasi hindi naman natin trabaho yung magpatubo o magpabunga. Trabaho na yun ng Diyos. Trabaho na yun ng lupa, di ba? So I just have to keep on seeking seeds. Like, tuloy-tuloy lang ng pag-share ng gospel, baka may tamaan, di ba? Hindi natin alam eh kung sino tatamaan eh. Ano ulit yung gospel? Jesus Christ, He is God, but He came here on earth para maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin niya, kung ano yung gusto niya talaga. And ano ba yung pinakagusto sa atin ng Diyos? Gusto ba ng Diyos? Pinakagusto niya ba yung lumuhod tayo sa Kanya, sambahin natin siya, paglingkuran natin siya? Ayun ba yung pinakagusto niya? Hindi. Ang pinakagusto ng Diyos, iligtas tayo sa problema, na pinakamalupit na problema. Yun yung problema ng kasalanan. Ano yung pinakagusto niya? Mahalin tayo. What a beautiful God, right? Na ang pinakagusto niya, alam mo, secondary na lang yan eh, yung mag-respond ka in obedience and in worship. Pero the main thing that Jesus wants, to save us from the perils of death and sin. And to think, like, to understand that is really something cool, bro. That's so cool. Why would God would think of us
humans as someone better than His own Son. Someone deserving na pag-alayan ng buhay. Hindi nga lang inalay yung buhay, boy. Masakit pang klase ng pag-alay. Pinakamasakit na kamatayan, pinaka nakakahiyang pagkamatay. Pagparusa. Para hindi na tayo yung parusahan, para hindi na tayo yung mamatay. Mamamatay tayo, saglit lang. Pero after that, judgment. And then, eternal life. There is eternity. That changed the whole story. There is eternal life. And if you would understand this, you would live differently. Lalo pa, pag natanggap mo yung Holy Spirit. Imba talaga, boy. Like, boom. Like,